Haoyu, tumakbo ka na, huwag mo na akong alagaan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Asawa kita, ipinangako ko sa'yo. Napaalagaan ka habang buhay. Haoyu. Paumanhin, kung hindi dahil sa pagdala mo sa akin para magpahinga. Hindi tayo makakasagasa ng sunog sa bundok. Hindi mo dapat sabihin na paumanhin. Ako ang hindi nakapagprotekta sa'yo. Haoyu, nandoon ang labasan, umalis ka na ngayon agad. Tumakbo ka na, kung hindi pareho tayo mamamatay dito, umalis ka na. Hindi ako alis. Hindi kita iiwan. Haoyu, talagang nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng ginawa mo para sa akin sa buhay na ito. Ayaw ko na talaga pang pabigat pa sa iyo. Haoyu, dahil sa pag-aalaga mo sa akin, nawala mo ang posisyon mo bilang tagapagmana ng Gyu Group. Kahit ang sarili nating anak hindi mo nakuha. Kasalanan ko lang pinabigat kita ng 20 taon. Sa pagitan ng mag-asawa, bakit mo sinasabi na pabigat o hindi? Kung wala ka, walang saysay ang buhay ko. Gaya ng sinabi ko, kung wala ka, walang saysay ang buhay ko. Kahit ibigay ko ang buhay ko ngayon, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Haoyu, Shiji, umalis ka na bilisan. Mabuhay ka ng maayos. hindi. Ayokong mag-isa lang ako, ayoko. Shiji, kung may kapalaran tayo, mag-asawa ulit tayo sa susunod na buhay. Hindi. Kung may susunod na buhay, ayaw na ni Shiji na pabigatan pa si Haoyu. Hindi. Shiji, Muling ipinanganak ako sa panahon ng kolehiyo, 20 taon na ang nakaraan. Sa panahong ito, hindi pa tayo nagkakakilala ni Gu Haoyu. At maayos pa rin ang binti ko. Haoyu, bilisan mo dito. ayos ka lang ba? Haoyu, itong binti ko ay depektong henetiko mula ng ipanganak. Hindi na ito gagaling. Marami ka nang isinukuan para sa akin. Hindi na kita maaaring pabigatan pa. Hinding-hindi ko bibitawan ang kamay mo. Hindi ka makalakad. Hindi makagalaw. Yakapin kita. At lalakarin ang bawat sulok ng mundong ito. Haoyu, ito ang kapalaran ko. Sa muling pagkakataon, hinding-hindi kita pahihirapan. Haoyu, bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Baka siya rin ay nabuhay muli? Lumalapit siya, ano ang gagawin ko? Haoyu, noong nakaraan, minahal mo ako ng buong buo. Isinaalang-alang mo pa ako kaysa sa karangalan at buhay. Ngunit ngayon, mas gugustuhin kong hindi na tayo magkakilala. Basta't ligtas at masaya ka. Sa oras na ito, hindi pa kami nagkikilala ni Shiji. Ngunit ang luha sa kanyang mata. Kung siya rin ay nabuhay muli, bakit kaya?
Ayaw niyang magpakilala sa akin. How you? Pasensya na. Hindi na kita pahihirapan. Pasensya na. Shiji. Kahit na nabuhay ka man muli o hindi. Hindi kita bibitawan. Hintayin mo ako ngayong pagkakataon. Hindi na kita pahirapan kahit kailan. How you? Pasensya na. Bakit kakaiba ka nitong mga huling araw? Ang tahimik mo. Parang nabuhay muli. Kailan ka nagsimulang magbasa ng mga ganitong uri ng kwento, Shiji? Ang kakaiba ng mga ginagawa mo nitong mga huling araw. Baka naman, ikaw rin ay nabuhay muli. Biro lang. Hala Shiji, huwag ka nang magkulong sa kwarto. Ngayong gabi, may palabas sa plaza ng paaralan, The Butterfly Effect, at may bonfire party pa. Tara na. The Butterfly Effect. Noong nakaraan, sa palabas na ito, unang beses kami nakita ni Guhaoyo. Ngayong pagkakataon, dahil nabuhay tayong muli. Nauna ang pagkikita namin. Kung magpapakilala ako kay Guhaoyo. Maagaling kaya ang paghirap na may idudulot ko sa kanya? Shiji, bakit ka ganoon ka-excited? Baka, gusto mo ring makita ang bagong kaklase natin. Bagong kaklase? Hindi ba? Hindi mo alam? Super gwapong lalaki. Si Guhaoyo, ang tagapagmana ng isang napakayamang pamilya, mula sa finance department, ay lumipat sa aming chemistry department. Nag-shift si Guhaoyo sa chemistry. Yemem. Hoy, Shiji. Sana nag-chemistry din ako. Para mas maaga kitang nakilala. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Mahilig ka sa finance mula pagkabata. At ang taas pa ng mga grado mo roon. Ano nang gagawin mo sa chemistry? Gusto ko. Gawin mo ang mga bagay na gusto mo. Pero ikaw lang ang gusto ko. Haoyu, bakit ka naman ganyan katanga? Shiji, hindi ka pwedeng maging ganito kasakim. Hindi mo pwedeng kilalanin siya o tanggapin ang matinding nararamdaman niya. Ang isang tulad mo, ang maidudulot mo lang sa kanya ay sakit. Shiji. Ipinaalam ko ng malawakan na nag-shift ako sa chemistry. Para subukan kung naalala mo pa ba ako. Pinagpala tayo ng langit. Binigyan tayo ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko na muling sisirain si Haoyu. Shiji, pakiusap, hayaan mo na siya. Shiji. Ang sarap ng pakiramdam na makita ka ulit. Baliw ka ba? Kung hahawakan mo pa ako, isusumbong kita. Shiji, hindi mo ba ako naalala? Ako si Haoyu. Hindi kita kilala. Kung may sakit ka, magpatingin ka. Pumunta lang ako dito. Para kunin ang eksperimentong gamit para sa guro. Hindi para makinig sa kalokohan mo. Teka. Ako si Guhaoyu. Naalala mo na ba? Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ng tao? Sinabi ko na hindi kita kilala. At saka, ayaw na ayaw ko sa mga taong basta-basta na lang. Bitawan mo. Ako to, si Guhaoyu. Shiji, tawagin mo lang ng malakas ang pangalan ko. Lalabas agad ako, si Guhaoyu. Nagpakasal tayo dati. Nagsama tayo ng mahigit 20 taon. Mahina ang binti mo. Dadalhin kita sa labas para maglibang. At yung dati nating. Nasaktan ka ba? Gusto ko lang sanang puntahan ka. Haoyu, tama ba? Ilang beses pa bang kailangan kong ipaalala sa'yo? Sinabi ko na. Kapag malakas mong tinawag ang pangalan ko, lilitaw ako. Dadalhin kita sa kahit anong sulok ng mundo. Tama na.
Sinabi ko na hindi kita kilala. At lalong hindi ako magpapakasal sa taong tulad mo na basta-basta. Ang binti ko, lalo nang hindi magkakasakit. Kahit hindi mo talaga ako maalala o ayaw mong alalahanin ako, mananatili ako sa tabi mo. Kahit sa nakaraang buhay, sa kasalukuyan, o sa susunod na buhay. Kung hindi mo ako maalala, hahabol ulit kita. Kung naaalala mo ako, bubuksan ko ang puso ko para makabalik ka sa akin. Hanggat may hininga pa si Gu Haoyu. Hindi ko pababayaan si Shiji. Gu Haoyu o Gu Haoyu. Tatay, si Bunso ay laging walang pakialam, lalo na ngayon. Maging sa akin na panganay, sobrang tahimik siya. Bigla siyang nag-shift sa chemistry. Inaasahan ko na rin iyon. Nag-shift siya sa chemistry dahil ang kanyang kaalaman sa finance ay hindi na masukat. Ang kanyang iminungkahing financial strategy ay nagpataas ng stock ng Gu Corporation ng 5 bilyon. Ano? 5 bilyon? Hahaha. Mag-convene agad ng board meeting. Gusto kong ilipat ang karamihan ng stocks ng corporation kay Haoyu. At ang kasal niya sa anak ng surreal estate crew ay dapat na itakda agad sa ganitong paraan pagkatapos niyang graduate para mamanahin ang corporation ay maihahanda. Kapag pinamahalaan na niya ang kumpanya, haha, makakapagpahinga na tayo. Tatay, baka hindi ito. AME. Bakit ako ang panganay ng pamilya Gu? Ako ang dapat na tagapagmana. Dahil lang ba sa pilay ako? Gu Haoyu, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Papatayin kita. Hintayin mo lang ako. Ganoon ba? Narinig ko na ang campus crush nating si Su Qingcheng ay nagkasundo pakakasal kay Gu Haoyu, ang campus heartthrob. Talagang bagay na bagay sila. Parehong maganda at guwapo. Kailan kaya sila magkakaanak para makapaghanda na ako at magkabuntis sa kanila? AMM. Salamat. Shiji, itong kaibigan mong bata pa. Nakapitan ng basketball team. Bakit parang batang lalaki lang sa harap mo? Siguro sobrang gusto ka niya. Xiao, huwag kang salita ng ganyan. Kaibigan ko lang si Chenming. Kuya Haoyu, sabi ng kito mo na kumain tayo sa bahay ninyo mamayang gabi. Ang gwapo, ang galing, ang saya. Bata. Asawa ko si Shiji. Gusto mo siyang ligawan? Ayaw ko. Gusto ni Shiji ng milk tea na may 30% na asukal. Walang pearls pero may nata de coco. Ni hindi mo nga alam yan. Gusto mo pang ligawan si Shiji. Nag-away na. Nagselos. Shiji, kaibigan mo si Cheming noong bata pa kayo. Ito. Sinong ito? Nagsiselos ka rin pala sa kin. Ang swerte mo naman. Gu Haoyu. Anong gusto mong gawin? Hindi mo ba? Ako kilala? Ako. Mahal, tama na ang pag-aarte, ha? Mahal, Lenan. magkasama tayo magpakailanman, ha? CJ. Haoyu. Mahal kita. Pero wala akong maibibigay sa'yo kundi pahirap. Pasensya na. Hinampas niya si Gu Haoyu. Nababaliw na ba tong babae na to? Kuya Haoyu, okay ka lang ba? Bagay na bagay. At nagmamalasakit kay Gu Haoyu. Ang pinakamahalaga, hindi siya magiging pabigat kay Gu Haoyu. Siya ang dapat niyang mahalin.
Ano bang nangyayari sa'yo? Anong karapatan mong saktan si Kuya Haoyu? Ngayon talaga, papatayin kita. Shiji, bakit ayaw mong kilalanin ako? Dati naman, sobrang mahal natin ang isa't isa. Wow, Shiji, ang galing mo. Pinagpalit mo talaga si Gu Haoyu, tapos hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya makalimutan. Turuan mo naman ako. Paano mo nagawa yon? Sabi ko na, nagkakamali ka ng tao. Tungkol sa pag-alam ng pangalan mo. Sino ba nang hindi nakakakilala sa sikat mong estudyante ng Yanbi University? Pero hindi yon dahilan para mambastos ka. Shiji, may dahilan ka ba? Mahirap ang dinadala? Sabihin mo sa akin. Nagmamakaawa ko. Huwag mo akong iwanang mag-isa, okay? Si Gu Haoyu to, gwapo't matalino. Nagmamakaawa sa kanya. Nananaginip ba ako? Ang kailangan ko gabi para managinip na hinahabol ako ni Haoyu Opa. At pinipilit akong mahalin. Alam ko ang mo ay ipinanganak na mayabang na akala mo lahat ng babae ay mahuhulog sa mga matatamis mong salita. Pero hindi ako si Shiji. Hindi ngayon at lalong hindi sa hinaharap. Mas mabuti pang kalimutan mo na. Umuwi ka na't mag-aral ng finance. Dahil sa tingin ko, ang pagharap mo sa akin ngayon ay nakakadiri at nakakasuklam. Shiji, mahal kita. Haoyu, mahal din kita. Pero hindi ko na kaya. At hindi na ako magmamahal pa. Paumanhin. Shiji, mahal kita. Ano mang tingin ng tingin? Tigilan niyo yan. Kuya Haoyu, nagbibiro ka lang kanina, di ba? Ano ba nang nangyari? Bakit biglang naging? Ganito ka si Shiji. Kuya Haoyu, Talaga bang nakalimutan na niya ako? Impossible. Hindi ako naniniwala. Marunong ka bang magpiano? naman, bata pa lang ako, nag-aaral na ako. Ayos yan. Alas 6. Magkita na lang tayo sa music building. Sabi ko na, Kuya Haoyu, paano siya magkakagusto sa iba? Ang posisyon bilang MRSQ ay siguradong akin. Banso. Dahil para sa babaeng ito, inanggihan mo na nga ang kasal sa pamilya Su. Susuportahan kita, kapatid. Talagang bagay ang magkasintahan na maganda at matalino. Pero bakit may nabalitaan ako na si Gu Haoyu? Nag-declare ng love sa harap ng lahat sa chemistry major na si Shiji. Ano naman ang nangyari? Ano bang nangyari? Nakakita ka na ba ng playboy na totoo ang pagmamahal? Sa nakaraang buhay, alas 6:15 ng umaga. Palagi nag-practice ng piano si Shiji sa music building. Nagbago na rin ba ang kanyang ugali dahil sa pag-reincarnate? Salamat Kuya Gu sa pagiging piano partner ko. Salamat, Teacher Shiji. Sa pagtuturo sa estudyante. Ang galing mo talagang tumugtog. Ang galing. Haoyu. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Pero hindi ako pwedeng maging makasarili. At ilagay sa panganib ang buhay mo dahil lang mahal kita. Shiji. Salamat. Ako si Shiji, chemistry major. Ano ang pangalan mo? Ibalik ko sa iyo ang payong. Ako si Gu Haoyu. Si Gu Haoyu na alam ang puso ni Shiji. Shiji. Hindi ba sabi mo, paborito mo ang maulan na panahon? Dahil sa ating mga pangalan. Dahil sa araw ng ulan na nagkakilala tayo. Shiji. Hindi ako naniniwalang ayaw mo sa maulan. Ang mabuting ulan ay nakakaalam kay Shiji.
Ang swerte, gusto mo ng payong. How you? Hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ni Kuya Haoyu. Ang pagdating mo lang ay magdudulot ng sakit sa kanya. Swerte ka, dapat kang mawala. Paalang sa babaeng ito, tatalikuran mo. Ang magandang kinabukasan mo, umalis ka sa pamilya Gu. Ganito ang sitwasyon, ganyan. Sino kayo? Bitawan niyo ako. Kuya. Tama si Su Qingcheng. Kapag ako ang nawala, hindi na maulit ang kasaysayan. Hindi dahil sa akin nawala ng lahat si Haoyu. Hindi ko na pwedeng maging pabigat pa kay Haoyu. Dapat na akong mawala. Tol, tamasahin mo ang sorpresang regalo ng kuya mo. Haoyu, patawarin mo ang aking pagiging duwag. Gusto ko lang na mabuhay ka ng maayos. May aksidente. May sumabog sa laboratory isa. Malaki ang sunog. Si Guhaoyu ng Section 2 tandang bawas 3. Nakulong sa loob. Mag-organisa ng rescue team, Sage. Haoyu, Ang laki ng apoy. Sunog. Hoy, huwag kang papasok. Hoy, di ka pwedeng pumasok. Delikado. Maraming mabibigat na metal sa laboratorio. Kapag pumasok ka ng ganyan, malalason ka. hindi ko na kayang makitang mamatay siya sa harap ko. Bitawan niyo ako. Papasukin niyo ako. How you? How you, gising ka. How you, ako si Shiji. Sasagipin kita, gising ka na. How you, bumangon ka. Hindi na naman ba kita? Pababayaan na mamatay? Hindi. Hindi, bumangon ka na. How you? Ayaw mong aminin na ikaw nga para hindi maging pabigat sa akin. Ngayon, sasabihin ko sa'yo. Hindi ka kailanman naging pabigat. Ikaw ang dahilan ng buhay ko. Kung wala ka, saka ako talaga mamamatay. How you? Shiji, How you? Shiji. Shiji, kamusta ka? Okay lang ako. Tol, bakit ka ganun kaingat? Maling reagent pa ang nagamit sa eksperimento. Maaming nakalalasong chemical sa eksperimentong ito. Kapag nasobrahan ang nahinga, malubha ang magiging epekto. Ayaw ng kuya na maging katulad nyo ako. Shiji, bakit ka ganun kapusok? Di man lang nagproteksyon, pumasok ka agad sa laboratorio. Ang daming nakalalasong kemikal doon. Paano na kung may mangyari sa'yo?
Kuya, huwag. Kuya, Kakaiba ang pagsabog na ito. Hanggang di pa naimbestigahan, ang aming muling pagkabuhay ni Haoyu ay hindi dapat malaman ng iba. simula ngayon, ayaw na kitang mawalay kahit sandali. Bitawan mo ako. Tapos ka na? Kung tapos ka na, umalis ka na. Shiji, anong nangyari? Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa ring hindi ako kilala. Sabi mo ayaw mo akong makita. Pero para iligtas ako, sumugod ka sa laboratoryong nasusunog. Sabi mo hindi mo ako kilala. Pero hindi mo kayang tingnan ang mga mata ko. Haoyu, pasensya na. Hindi pa panahon para magkita tayo. Ang mga ginawa sa atin ni Guha Oksuan noong nakaraang buhay. Malinaw pa rin sa aking isipan. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang ating buhay. Shiji, ano ba talaga ang tinatakasan mo? Ano nang kinakatakot mo? Ang yabang mo naman. Nakita kong nasusunog ang laboratorio. Kaya sumugod ako para magligtas. Instinto ko yun. Kahit sino pa yon sa loob, ililigtas ko. Swerte ka kung alam ko. Na ikaw yon sa loob, isang taong mali-mali pa. Ang gamit sa Regents, hindi kita ililigtas. Impossible yon. Shiji, hindi ako naniniwala. Mahal na mahal natin ang isa't isa. Bakit bigla kang nagbago? Guhaoyu, kailan ka matatapos? Kung may sakit ka, magpatingin ka. Huwag kang magdrama dito. Gago. Kung alam kong ikaw yon, hindi kita ililigtas. Shiji, bakit ka? Tama na. Ayaw ko nang makinig. Umalis ka na. Umalis ka. Umalis ka na ngayon. Per, bakit mo pinipilit? Narinig ko yung usapan ninyo ni MSC. Kilala mo ba si MSC? Dati pa? Hindi. Ako lang ang naghahangad. Hey, Iniligtas ako ni Shiji. Pero ayaw pa rin niyang magpakilala. Ano ba talaga ang dahilan? Swerte ka. Kung alam ko lang na ikaw pala. Isang tangang hindi marunong gumamit ng Regent sa eksperimento. Paano ka? Tama na. Lumabas ka. Binabalaan ako ni Shiji. May kakaiba sa pagsabog sa laboratorio. Hindi ko alam kung naintindihan ni Haoyu ang ipinahihiwatig ko. Kung hindi nasugatan ang binti ko, wala sanang pagkakataon si Guha Oksuan. At hindi mapapaalis si Haoyu sa pamilya Gu. Sa muling pagkakataon, may panahon pa bago masugatan ang mga binti ko. Hindi ko alam kung mababago ko ang lahat. Depekto sa gene. At kasaysayan ng minanang sakit, ano ba talaga ito? Kuya, narinig kong hindi ka makatulog ng maayos. Kaya nagdala ako ng 2 espesyalista mula sa Gu Hospital. Para magpagamot ka. Salamat kuya. Bakit hindi nagagaling magsalita ka? hinay lang, hindi mo ba narinig? Ang binti ni MSC, tulad ng binti ko, ay minana mula pagkabata. Paano niya gagamutin? Kuya, mas mabuting sumuko ka na dahil ang pamilya Gu ay hindi na kailangan ng isa pang lumpo. Siya pala. Ang lahat ng naranasan namin ni Haoyu ay dahil kay Guha Oksuan. Ang tanga ko. Pinabayaan kong magdusa si Haoyu ng mag-isa. Sa buhay na ito, hindi ko napakakawalan pa ang kamay ni Haoyu.
Guhaoksuan, napakasama mo. Magkadugo tayo, sa nakaraang buhay paulit-ulit mo akong sinaktan. Ngayon ganito ka pa rin, muntik mo pang masaktan si Shiji. Shiji, maniwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na natin ulitin ang mga pagkakamali. Salamat sa pagdalo sa Lano sa pag-unlad ng gugroup ngayong araw. Bakit ka nandito? Kuya, ako ang itinalaga ni tatay na tagapagmana ng Gu Group. Ang pagkuha ng talento at pagpaplano sa hinaharap ng Gu Group ay napakahalaga. Paano ako hindi darating? O ayaw mo ba akong pumunta dito, kuya? Magandang araw, ako si Guhaoyu, ang kuya ko. Dahil may kapansanan sa paglalakad, simula ngayon. Lahat ng aktibidad ng Gu Group ay ako ang lalahok. Guhaoyu, hindi pa patay ang ama. Gusto mo nang paalisin ako, di ba? Masyado kang mayabang. Kuya, kung ayaw mong malaman ni ama, na ang mabait mong kuya ay gustong patayin, ang sarili niyang kapatid, umalis ka na. Simulan na natin ang meeting. Xiaoji, mukhang may kakayahan si Guhaoyu. Akala ko dati. Tamad lang siya sunod-sunuran. Ito ang Guhaoyu na kilala ko. Kumikinang na Haoyu. Ito ang plano ng kumpanya ko, welcome sa inyong lahat. Sa nakaraang buhay, iniwan ni Haoyu ang passion niya para sa kin. Sa buhay na ito, alam na namin ni Haoyu ang balak ni Guhaoksuan. Hindi na kami papayag na maging biktima. Nakuha ko na ang ebidensya laban kay Guhaoksuan. Pag natapos ito, pupunta tayo abroad, ang binti mo. May solusyon dyan, Shiji. Hintayin mo ako. Babaguhin natin ang nakaraan. Sandali lang. Masaya si Haoyu pag nalaman niyang okay ang binti ko. Sigurado iyon. Haoyu, hindi na kita pababayaan mag-isa. Sabay tayong babaguhin ang lahat. Hoy Shiji, Dapat tinanggal mo na ang footage. Paano niya nalaman? May backup pa pala. Tang-A, umalis ka. Guhaoyu, pinahiya mo ako. Ako lang ang magmamana ng gugru. Umalis ka na. Magpakasasa ka na lang sa yaman mo, hanapin mo si Mishi. May pagkakataon ka pa, kung hindi, pagsisisihan mo ito habang buhay. Ganon ba? Nakilala na kita. Kayang-kaya kitang durugin. Parang langgam lang. Dati, pinagbigyan kita dahil kuya kita. Ginamit mo yon para saktan ako. Ito oras. Hindi ko kabibigyan ng anumang pagkakataan. Masakit ako at Shiji, ako. Upang gawin ito sa aking paraan. Hindi ko lang nais na manalo. Ngunit upang manalo ng lubusang. Nagwagi. Ano ang ginagamit mo upang manalo? Ikaw lamang ang pangalawang Panginoon na hindi mahalaga sa pag-ibig. Nag-aalaga ako ng aking pamilya sa loob ng maraming taon. Ano ang maaari mong ihambing sa akin sa mga mapagkukunan ng network? Sabihin ko sa iyo. Ang tagapagmana ng pamilya ay maaari lamang ako. Ibibigay ko sa iyo kung ano ang nabibilang sa akin. Hindi ka kahit na makahuli. Networking. Ibig mong sabihin ito. Ang mga maruming bagay na ito nang na. Mabuti na ipakita ang mga taon na ito. Ilang maruming bagay ang nagawa mo sa iyong posisyon. Kinuha ko lang ang isang bagay na maaaring sirain ang iyong reputasyon. Mali ang kapatid. Mangyaring bigyan siya ng isang pagkakataon.
Malaking kapatid. Ang binti ni Shiji ay nangangailangan ng pera para sa paggamot. Itapon mo ako sa grupo ngayon. Ano ang tungkol sa Shiji? Ang maliit na kapatid na si Shiji patay ay napakabuti ding. Kapatid, ito ay tumutulong sa iyo. Huwag makaalis sa kanya. Hindi. Malaking kapatid na lalaki, malaking kapatid. Sa nakaraang buhay, ikaw ay sa pinakamahirap na oras ni Shiji. Kiking ako sa ko. Nagbigay ka ba sa akin ng isang pagkakataan? Tumigil doon. How you? Atay, Shiji, huwag mong tatawagin ako. Wala akong anak tulad mo. Little darling, tuhod pababa para sa akin. Miss, ang masamang bagay na ginawa mo sa loob ng mga taon. Kapag ito ay sa harap ko, sa halip ay naniniwalan. Ikaw ay isang sandali ng pagkalito. Ngunit hindi ko inaasahan ito. Hindi ako maniwala na pumatay kayo ang iyong sariling kapatid. Kite, ikaw ba ay tao pa rin, tata? Dad, ipaliwanag mo ako. Hindi iyon ang nangyari. Ang mga katotohanan ay nasa harap mo. Ano pa ang kailangan mong pagtatalo? Gachang Feng, ako ang panganay na anak ng pamilya. dahil lang ba may depekto ang aking binti? Sa mata mo, si Guhaoyu lang ang mahalaga. Hindi mo man lang ako tiningnan ng maayos. Dahil lang ba may kapansanan ang binti ko? Hindi ka karapat dapat maging ama, ikaw. Kami. Hindi namin ikinahiya kailanman. Ikaw ang may malungkot at tahimik na ugali. Ang pagmamahal namin, itinuring mong paghama. Ang sanhi ng lahat ng ito. Ikaw ang may kasalanan, hindi ako naniniwala. Kayo lahat ay nandidiri sa akin. Ayokong makita ka ulit. Dalin siya palayo. Bitawan ako. Mag-ingat. Guhaoyu, akala mo mananalo ka sa akin? Sabi ko sa'yo, hindi mo kaya. Mag-isa ka hanggang sa huli. Isang pag-ibig na nakakapukaw ng damdamin. Ngunit ang Diyos ay walang awa. Haha, masyahan kayo sa huling araw ninyo. Hahahaha. Guhaoyu, ikaw na ngayon ang tagapagmana ng pamilya Gu. Mag-ingat ka sa sarili mo. Ang dapat gawin. Ikaw mismo ang mag-isip ng mabuti. Shiji, tuwing ako'y nasa panganib, laging tama ang pagdating mo. Talaga bang nagkataon lang? Siguro. May talagang tadhana tayo. Pero, Shiji, hindi ka na pwedeng magkunwari na hindi mo ako kilala, ha? bakit sumasakit na naman ang binti ko? Ano ba ito? Pag-ibig na nakakapukaw ng damdamin, ngunit ang Diyos ay walang awa, haha, masyahan kayo. Sa huling araw ninyo, hahahaha, ang eksperimento sa kemika ay maaming nakalalasong sangkap. Kapag nasobrahan, malubha ang resulta, kuya. Hindi ka tulad ninyo, magiging tulad ko. Atrophy ng kalamnan, talagang senyales ng heavy metal poisoning, baka. Hindi talaga natin mababago ang wakas. Shiji, ano nang nangyari sa'yo? Guhaoyu. Tapos na ang laro. Ano? Pumasok ka sa sunog ng ngalang proteksyon.
Paggalaso na mabibigat na metal ang dahilan kung bakit. Malaking bahagi ng tisu sa binti mo ay nasira. Lalong lalala ang mga sintomas sa hinaharap. Shiji, ako si Haoyu. Paano mo nakalimutan? Ayaw mo bang maging pabigat sa akin? Pero impossible yon. Malinaw naman na tayo ay nagmamahalan. Shiji, How you? Pasensya na. Tadhana ang may gawa, tila hindi talaga tayo para sa isa't isa. Shiji. Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Alam mo ba kung gaano kita kamiss? Bakit ka nanliliit ulit? Tara, kumain tayo. Sa ngayon, palagi na akong sasamahan mo. Bitawan mo ako. Shiji. Itinatakwil mo na naman ba ako? Ako. Anong nagawa kong hindi mo nagustuhan? Sabihin mo sa akin. Guhaoyu, hindi mo ba talaga akala na mahal kita? Biro lang lahat yon. Ngayon, ayaw ko nang maglaro. Nakakasawa na. Guhaoyu. Sa ganyang ugali mo, paano mo mamamana ang Gu Corporation? Isang babae, ilang matatamis na salita. At sunod-sunuran ka na. Ang tanga-tanga mo talaga. Shiji. Nagloloko ka lang, di ba? Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Libangan lang kita noong wala akong magawa. Ngayon, nakakadiri ka na. Ayaw ko nang maglaro. Huwag mo na akong guluhin. Nagsisinungaling ka. Si Gu Haoxuan, nakatanggap na siya ng nararapat na parusa. Walang sino mang pwedeng saktan ng Shiji ko. Magagamot ang binti mo. Magpapa-check up na tayo. Magiging maayos din ang lahat. How you? Wala nang oras. Wala na tayong oras. Walang makakapigil sa atin. Nagbago tayo ng wakas. How you? Walang saysay. Kahit anong gawin natin, hindi mababago ang wakas. Nagawa natin. Shiji, Tama na, hindi kita kilala. At hindi kita magugustuhan. Ngayon kapag nakikita kita, nararamdaman ko lang suka at pagkamuhi. Shiji. Hindi talaga kita kilala. At hindi kita magugustuhan. Shiji. Talagang hindi mo na ako naalala. Sabi ni Miss Su, dahil kay Shi, yung babaeng hindi kilala, paulit-ulit kang gumagawa ng mga kakaibang kilos. Tatay, hindi siya babaeng hindi kilala. Asawa ko siya. Ang mahal ko. Kalokohan. Ikaw ang tagapagmana ng Gu, ang pag-asa ng pamilya natin. Hindi ko hahayaan na pakasalan mo ang isang hindi kilalang tao. Sinabihan ko na si Miss Su, pinayagan ko siyang, bilang nobya mo, nakausapin siya. Huwag na kayong mag-usap pa. Tatay, sino ang nag-utos sa'yo nito? Tumigil ka. Kung alis ka sa bahay na ito, ituturing kitang hindi ko anak. Ituring mo na lang na hindi mo ako anak. Ikaw. Miss Su, Shiji, talagang plastic ka. Hinihintay mo ba dito si Kuya Haoyu para magdrama ng habulan kayo? Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo kay Kuya Haoyu, pero nabaliw siya sa iyo. Pero bilang isang ordinaryong babae, imposibleng makapasok ka sa pamilya Gu. Alam na ni Uncle Gu,
ang ginagawa mo kay Kuya Haoyu. Pinapunta ko rito bilang magiging nobya niya para sabihin, kalimutan mo na. Ang posisyon bilang MRS Gu ay para lang sa akin, si Gu Qingcheng. Haoyu, maging noon o ngayon. Malaki talaga ang hadlang sa atin. Kung ipipilit mo, masisira lang ang buhay mo. Ang maidudulot ko lang kay Gu Haoyu ay problema. Kumpara kay Su Qingcheng. Hindi lang mayaman ang pamilya, puno pa ng pagmamahal kay Haoyu. Siya ang pinakamabuting kasama para kay Haoyu. Sige, di na kita istorbo, Yan Gu. Huwag kang mapanggap sa harap ko. Akala mo ba hindi ko alam ang mga laro mong ginagawa? Huwag kang mag-alala, nagpasa na ako ng leave of absence mula ngayon. Hindi na niya ako makikita. Pakiusap, alagaan mo siyang mabuti. Nasaan si Shijai? Saan siya pumunta? Ano ang ginawa mo sa kanya? Siya, Sagutin mo ako. siya, Ano ang ginawa mo sa kanya? umalis na siya. Umalis na sa Yanbi. Saan siya pumunta? Magsalita ka, saan siya pumunta? Kuya Haoyu, magising ka naman. Ano ba ang meron siya? Bakit ganyan ka sa kanya? Lahat ng bagay, mabuti siya. Karapat-dapat siya sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. Pero hindi kanya mahal, hindi kanya gusto. Sinungaling ka, mahal ako ni CJ. May hirap siyang hindi masabi. Hahanapin ko siya para malaman ang totoo. Kuya Haoyu. Haoyu. Shijai, Lenan, iiwan mo ba ako? kung iiwan ni Shijai si Haoyu, ibig sabihin hindi na kita mahal. Pero hindi magagawa ni Shijai na hindi mahalin si Haoyu. Kung talagang aalis ka, kahit saan ka magpunta. Hahanapin kita. Magsisimula tayo ulit. Yesed, hindi ko natupad ang pangako. Huwag mo akong hanapin, simulan mo ang bagong buhay mo. Bagong buhay na walang Shijai. Xiaoji. Bakit ka biglang aalis? Paano kung mamiss kita sa susunod? Maghanap ka ng paraan. Pwede naman tayong mag-usap sa telepono, sige na. Huwag muna natin pag-usapan ito ngayon. Salamat sa party na inihanda ninyo para sa akin sa susunod. Kung magkita pa tayo. Shiji, hayaan mo akong ihatid kita sa airport mamaya. Mayroon din akong pupuntahan sa ibang bansa. Magkasabay tayo. Salamat, Chenming. Shiji. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako iniwan? Talaga namang makapangyarihan si Ginoong Gu, basta-basta na lang. Nakakakuha ng impormasyon tungkol sa isang tao. Tanong ko lang, siya ba ang dahilan kung bakit ka umalis? Si Shiji ay ang asawa ko, si Gu Haoyu. Gusto mo siyang makasama? Hindi ako pumapayag. Ganito ba kagulo? Bitiwan mo ako. Gu Haoyu, bitiwan mo ako. Ganitong ugali mo ang lalong nagpapasuka sa akin. Nga pala, sasabihin ko sa iyo noong tayo pa. Ginamit lang kita. Ngayon, malusog na ang katawan ko. Hindi na kita kailangan. Pupunta na ako sa taong tunay kong mahal. Si Chenming, magkasama kaming lumaki. Siya ang taong gusto kong asahan. Haoyu, pasensya na. Mas gusto kong magalit ka sa akin kaysa maging pabigat pa sa iyo. Shiji, sa loob ng maraming taon, sa puso mo, may ibang lalaki, hindi ako naniniwala. Paano ako maniniwala, Shiji? Lahat ng nangyari sa atin noon, peke lahat. Mahal na mahal natin ang isa't isa. Paano magiging peke? Nagsisinungaling ka lang, di ba? Ikaw ang panganay ng pamilya Gu, ang pinakamagandang sandalan ko noon. Kung hindi kita ipinakitaan ng pagmamahal, paano ka magiging tapat sa akin? Ginoong Gu, huwag kang magpakaloko.
Hayaan na lang ang nakaraan. Ngayon, magsisimula tayong lahat ng bagong buhay. May kasama pa akong mga kaibigan, umalis ka na. Shiji. Magkasama kaming lumaki. Ngayon, alis ka na sa bansa. May sasabihin ako sa iyo. Mahal kita, maaari bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Na makasama ka? Ginoong Gu, huwag mo nang guluhin si Shiji sa hinahara. Aalis na kami ng Yanbi ng magkasama. Magsisimula ng bagong buhay. Alagaan ko siya. Umalis ka na. CJ. Haoyu, pasensya na. Shiji. Mabuti naman at nagsimula ka na ng bagong buhay. Isang buhay na wala si Guhaoyu. Sa ngayon, hindi ko pa talaga natatanggap ang katotohanan. Pasensya na sa abala. Sa susunod, ingatan mo ang iyong katawan, kumain ka ng maayos. Kapag sumakit ang binti mo, pumunta ka sa doktor, Shiji. Ingat ka palagi. Ang taong nasa puso mo, si Guhaoyu yun, di ba? Kung aalis ka talaga, magkakalayo na tayo ng tuluyan. Ang pagkalayo. Baka ito ang pinakamagandang paraan para magkasama. Haoyu, pasensya na. Ganito ka pa, lalo lang kitang kinamumuhian. Ngayon, malusog na ang katawan ko. Hindi na kita kailangan. Pupunta na ako sa taong tunay kong mahal. Si Chenming ang gusto kong sandalan. Bumangon ka. Tumayo ka. Paalang sa isang babae. Ginaganyan mo ang sarili mo. Anak ka pa ba ni Ga Changfeng? Ayaw na niya sa akin, wala nang saysay ang buhay ko. Libu-libong tao sa Gu Corporation ang umaasa sa iyo, pero para lang sa isang babae. Ginulo mo ang sarili mo, parang hayop ka na. Ikaw. Walang kwenta ka. Shiji. Ayaw mo sa akin kasi wala akong silbi, di ba? Pero gumaganda na ang lahat. Bakit ngayon ka paalis? Kuya Haoyu, pakiusap, bumangon ka. Wala ka ng kumpiyansa. Wala ka ng kinang, Kuya Haoyu. Hindi ganyan ang dapat mong maging. Tama. Gusto ni Shiji. Yung dating ako na puno ng sigla, kailangan kong bumangon. Pero ayaw na niya sa akin, wala nang saysay. MSC, hindi maganda ang lagay ni Kuya Haoyu. Hindi ko alam ang kwento ninyo, pero alam ko, mahal na mahal ka niya, siguradong hindi ka malamig ang puso. Kahit anong mangyari, pumunta ka sa kanya. Shiji. Nang makita ko itong stroller, naisip ko. Kung buhay pa ang anak natin, baka nakahiga siya. Sa ganitong stroller, titingin sa magkasintahang magulang niya. Pero, wala na ang anak natin ngayon. Pati ikaw, iniwan mo na ako. Haoyu. Ito ang bunga ng ating pag-ibig. Ang ating unang anak. Hindi ko talaga siya kayang mawala, pakiusap. Pakiusap, pwedeng-pwede ba? Lalo na hindi kita kayang mawala. Alam kong gusto mong panatilihin ang batang ito. Pero hindi kakayanin ng katawan mo, mahal. Alam ko ang intensyon mo, pero wala akong pakialam. Kung ako ay magmamana ng Guklan o hindi. Ang gusto ko lang ay malusog at ligtas ka. Anak. Kasalanan ng tatay, pero ayokong mahirapan ang nanay mo. Kung sa nakaraang buhay, hindi ako nakatagpo ni Haoyu. Magiging maayos ang buhay niya.
Magiging matagumpay sa industriyang gusto niya. Pamumunuan ang gukla ng mas maayos. Baka may magandang pamilya pa siya. Dahil sa akin na wala sa iyo. Ang lahat ng dapat sa iyo. Inutusan ako ni Miss Su na bisitahin ka. Gu Haoyu, dapat ikaw ay isang masigla at masayang tao. Huwag mong sayangin ang oras sa taong hindi karapat-dapat. Magkakaroon ka rin ng anak. Pero ikaw lang ang gusto ko, kahit anak, sa'yo lang. Shiji, lahat ng ginawa ko para sa'yo. Hindi ako nagsisisi, mahigit 20 taon na tayo. Hindi ba kita kilala? Kung wala kang pakialam sa akin, kung hindi mo ako mahal. Pupunta ka ba rito ngayon? Hindi. Hindi na kita mahal. Tingnan mo ang mga mata ko, sabihin mo, hindi mo ako mahal. May iba ka nang minahal. Kaya mo ba? Ako. Kung dahil sa nakaraan, pipiliin mong umalis. Sasabihin ko sa'yo. Huwag kang magdesisyon para sa akin. Dahil si Gu Haoyu. Mula simula hanggang katapusan. Si Shiji lang ang pinili. Maikli ang buhay, Haoyu, hayaan mo akong maging makasarili muli. Haoyu. Paumanhin. Shiji. Tumaas ang halaga ng Gyukla ng 5 bilyon, doble ang bonus ng lahat. Salamat, Boss Gu. Ang galing. Ang ganda. Tumaas ang bonus. Nanay, nandito ba si tatay? Esan. Niyan, maging matapang ka. Ikaw na lang ang maghanap kay tatay, okay? MM. Haoyu. Pasensya na. Noong umalis ako nang walang paalam, makasarili akong nagkaroon ng ating anak. Ngayon, hindi na ako magtatagal. Sana alagaan mo si Nian. Haoyu. Ang tagal nating hindi nagkita. Kuya Haoyu. Ito Gu, yung restaurant na nireserva natin para sa gabi. Para pag-usapan ang kasal natin. Kung ayaw mong pumunta, okay lang. Masaya na ako na nandito ako sa tabi mo ngayon. Alam ko, maraming taon na ang nakalipas. Pero hindi mo pa rin siya nakalimutan. Huwag mo siyang banggitin. Pupunta ako mamayang gabi. Matagal na rin. Dapat nang maglinawan. Nanay. Ma. Nanay, ano ba? Pupunta pa ba tayo kay tatay? Siguro si Haoyu at si Su Qingsheng. Magkasama na sila. Kung hindi papayag si Haoyu. Na may ibang babae ang kumapit sa braso niya. Shiji. Nyan. Shiji, huwag kang tatayo ng matagal, masama sa iyong paa. Sana ako sa iyo, ganyan. May mga bagay na kailangan ng oras. Chenming. Kumalat na ang sakit ko sa buong katawan ko. Mukhang hindi na ako magtatagal. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Kapag wala na ako. Kung hindi tanggapin ni Haoyu si Nian, sana alagaan mo ng mabuti si Nian. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang mag-alala, sa mahabang panahon. Inuring ko si Nyanyan, na parang tunay kong anak. Alagaan ko siya. Tama ba, Nyanyan? MM. Salamat. Shiji. Matagal na tayong hindi nagkita. Gu Haoyu, hindi mo pa ba nakikita? Si Shaijai, matagal nang wala sa buhay mo. Umalis na siya, may bagong pamilya na. May anak pa nga. Umalis na tayo. Nanay.
Shiji, pupunta na tayo sa ospital. Shiji, alis na. Shiji, okay ka lang ba? Shijai. Mas gugustuhin ko pang hindi kita minahal. Salamat sa paglabas mo sa akin. Salamat sa pagbigay mo sa akin ng karapatang alagaan ka. Kuya Haoyu, hinahanap ka ni Uncle Gu at ng mga magulang ko. Gu Haoyu, 7 taon na ang lumipas. Hindi mo pa rin ba makalimutan si Shiji? Kahit na umalis siya ng biglaan papuntang ibang bansa. Kahit na bumalik siya na may anak ng iba. Hindi mo pa rin ba siya makakalimutan? Sa buong buhay mo, sa kanya ka na lang ba mananatili? Alam ko ang katatawanan ko, ngunit sa mundong ito. Kapag may isang taong dumating, ang iba ay nagiging pangalawang pagpipilian na lang. Ayaw kong magsettle. Tama na. Akala ko. Kapag nandito lang ako sa tabi mo, makikita mo ako. Makikita mo ang kabutihan ko, ngunit napakatanga ko. Paumanhin. Itong taon na ang lumipas. Hindi mo pa rin ba makalimutan si Shiji? Kahit na umalis siya ng biglaan papuntang ibang bansa. Kahit na bumalik siya na may anak ng iba. Hindi mo pa rin ba siya makakalimutan? Sa buong buhay mo, sa kanya ka na lang ba mananatili? Ikaw ang sumakit sa akin ng husto. Ngunit bakit ikaw pa rin? Shijai. Ano ba ang meron sa'yo? Haoyu. Kasalanan ko, masyado akong makasarili. Makasariling ipinanganak si Nian Nian. Ngunit wala akong kakayahang buhayin siya ngayon. Kasalanan ko. Ang tagal na natin hindi nakita. Ay, dumating na si Shiji. Hoy, Shiji. Xiaoji, 7 taon, bakit ngayon ka lang bumalik? Namimiss na kita. Ayon kay Chen Ming, ang binti mo. Lahat tayo ay nag-aral ng chemistry. Bakit ka ganun kaingat-ingat? Heavy metal poisoning yan. Baka, dahil sa pagsabog sa laboratorio noon, para lang iligtas si Gu Haoyu kaya. Xiao Xiao, itong bagay na to. Ayokong malaman ni Gu Haoyu. Para sa kanya to, bakit hindi mo siya pagsabihan? Sa huli, utang ko sa kanya to. Nakaligtas siya. Masaya na ako. Masaya na ako. Yung paa ko. Siguro kapalaran na to. May class reunion ngayon. Kung yung gago ng Gu Haoyu na yun ay maglakas loob na pumunta, papatayin ko yan sa inuman. Hindi na, Xiao Xiao. Hindi siya pupunta. Galit na galit siya sa akin ngayon eh. Pupunta rin si Shiji sa class reunion. Gu Haoyu, ikaw at si Shiji. Pero may 7 taon na kayong pagitan. May asawa na siya. At may anak pa. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap ang katotohanan. Shiji. Sana bigyan mo ako ng paliwanag. Cheers. Sino to? Nandyan si Gushao. Biro mo, bihira ka dito. Yan si Gushao. Ilang taon na tayong nakikita-kita sa class reunion. Unang beses mo lang sumali, Gushao. Baka alam ni Gushao na bumalik na si Shiji sa bansa. Kaya siya sumali sa class reunion natin. Nung college pa tayo sa Yanbi, sino bang hindi nakakaalam? Nag-transfer si Gushao sa chemistry department para lang kay Shiji. Hoy, wala yun sa kanya. Hoy, Shiji, saan ka pupunta? Bihira ka lang umuwi mula sa abroad. Alis ka na agad. Pasensya na, may bigla ang lakad ako. Uuna na ako. Shiji, bihira lang tayong makumpleto. Alis ka na lang bigla, nakakasira ng trip. Di ba niyo narinig na may lakad siya?
Kayo na lang magsaya. Tara na, Shiji. Ang daming nakatingin sa tin. Bigla ka na lang aalis. Di ba nakakasira ng trip? Uminom muna bago umalis. Di ako pwedeng uminom. May lakad pa ako, uuna na ko. Shiji, 7 taon na, ganito ka pa rin. Aalis ka na lang basta, di mo man lang iniisip ang iba. Gu Haoyu, anong kalokohan yan? Kapag ininom ko ba to, makakaalis na ako. Bigla ka na lang aalis, natatakot ka ba sa akin? O natatakot ka na magalit ang asawa mo ngayon? Hindi ko naman masasabi sa'yo na kumalat na ang cancer cell sa binti ko. Hinahabol ko na lang ang hininga para mabuhay. Iinom na lang ako. Shiji. Pwede na ba akong umalis? Huwag kang magmadaling umalis. Ayos yan. Class reunion natin to. Dapat masaya tayo, Shiji. Ang lakas mo palang uminom. Tara, isa pa. Matagal na rin nakalipas, gusto ko rin malaman. Gaano ba talaga kalakas ang pag-inom mo? CJ, Shiji, okay ka lang ba? Young Master Gyu. Pwede na ba akong umalis? Gu Haoyu, sobra ka na. Alam mo ba? Dahil sa'yo kaya ganyan si Shiji ngayon. Xiao. Umalis na tayo. Shiji. Anong nangyari sa'yo, Shiji? Shiji, pasensya na. Gu Haoyu. Hindi si Shiji pwedeng uminom. Alam mo ba yon? Hindi pa ba sapat ang hirap na dinanas niya dahil sa'yo? Shiji. Shiji. Shiji, Hindi siya pwedeng uminom. Alam mo ba yon? Chairman Gu. ibigay mo sa akin ang impormasyong ipinagawa ko sa'yo. Tungkol sa 7 taon ni Shiji sa abroad. Chairman Gu, hindi po ba ayaw niyo nang tingnan yon? Ibigay mo sa akin. Sa loob ng 7 taon, nagtrabaho si Miss Shi sa isang research institute sa abroad. Karaniwang buhay niya ay medyo simple. Maliban sa bahay at sa kanyang studio. Karamihan ng oras niya ay nasa ospital. Anong ginagawa niya sa ospital? Confidential lahat ng medical records ni Miss Shi. Hindi pa namin ito malaman sa ngayon. Sa nakaraang buhay, sa panahon ito, paraliti ko na ang mga binti ni Shiji. Ngayon, bumalik siya nang hindi gumagamit ng wheelchair. Ano ang ginagawa niya sa ospital? Shiji, ano pa ang mga tinatago mo sa akin?
Nanay, Nian, okay lang ang nanay. Nian. Sino ang nagdala sa'yo dito kahapon? si Tito Keming. Paano naman si Haoyu? Ngayon, ayaw na nga sakin. Shiji. Gising ka na. Alam mo ba kung gaano kadelikado kagabi? Yung kalagayan mo ngayon. Hindi ka pwedeng uminom ng alak. Hindi mo ba alam? Nian, lumabas ka muna sandali. May pag-uusapan ang nanay at tito. Nakausap ko na ang ospital sa pamamagitan ng operasyon. Baka tumagal pa ng ilang panahon. Kasama kita palagi. Chenming, salamat. Ang dami ko ng utang na loob sa'yo. Kay Haoyu, makakalaya ka na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mukhang pagod ka. Magpahinga ka na. Samahan ko muna si Nian. Nian, dahan-dahan lang. Halika rito. Nasa ospital tayo. Mag-ingat ka. Huwag kang tatakbo, okay? Tingnan mo ang dala ko. Ano to? Gusto mo? Pa sa'yo. Mabait tayo, ha? Mamaya, dadalhin kita kay nanay, okay? Okay. Gu Haoyu ngayon kumpleto ang kanyang mga paa. May asawa at anak na kasama. Ano pa ang kailangan niya sa'yo? Asawa. Anak. Ano naman ang halaga ng mga dekada natin sa nakaraang buhay? Shiji. Talagang makasarili at mapagpabaya kang babae. Pagkatapos gumaling ang mga paa mo, ang unang ginawa mo ay iwan ako. Bakit? Ano ang ginawa kong mali sa'yo? Haoyu. Masakit na. Huwag kang magpanggap na inosente. Sasabihin ko sa'yo. Mula ngayon, si Gu Haoyu. Hindi na maaawa sa'yo. Shiji. Ang bilis mong umalis sa reunion. Para lang makita agad ang asawa at anak mo, di ba? Shiji. Tanong ko sa'yo, sumagot ka. Sobra na ang tulong ni Chenming sakin. Hindi ko na siya dapat dagdagan ng abala. Wala akong anumang relasyon kay Chenming. Nagdiborsyo na pala siya. Ang katawan ko, lalong humihina araw-araw. Kailangang makabalik si Nian. Sa piling ni Haoyu sa lalong madaling panahon. Para magkakilala ang mag-ama. Haoyu. May sasabihin ako sa'yo. May anak ako. Si Nian. Si Gunian yan. Anak natin siya, Haoyu. Sana tanggapin mo siya. Pero alam kong nabigla ka sa balitang ito. Baka hindi mo siya kailanman tanggapin. Hindi ako tatanggapin. Hindi tatanggapin ang anak natin. Anak na niya at ni Chenming ang batang ito. Hayop na Chenming yan. Bakit hindi niya pahalagahan ng makuha niya? Pasensya na, Haoyu. Shiji. Ang kapal talaga ng mukha mo. Haoyu. Alam kong mahirap tanggapin ngayon. Pero kailangan niya ng ama. Sana. Shiji. Akala mo ba tatanggap ako ng babaeng diborsada at may anak? Haoyu. Makinig ka muna. Wala akong relasyon kay Chenming.
Ginawa ko yun noon dahil Tama na. Ayokong makinig ng paliwanag mo. Ayokong marinig ang kasaysayan ng dati mong asawa at ama ng anak mo. Shiji, huwag kang maging malupit sa akin. Bigyan mo ako ng dahilan. anong dahilan? Sabihin mong mahal mo ako. How you? Ako. Tama na. Ako. Huwag ka nang magsalita. Sasabihin ko sa'yo kapag nagdesisyon na ako. Hindi talaga matanggap ni Haoyu. Bigla akong umalis noon. Hindi ko matanggap si Nian Yan. Kasalanan ko lahat. Hindi ka naging tapat sa akin. May anak ako, si Nian Yan. How you? Alam kong mahirap tanggapin ito ngayon. Pero kailangan ni Nian Yan ng ama. Shiji, nilalapastangan mo ba ang pagmamahal ko? Shiji, sana ngayon, huwag mo na akong lokohin. Huwag mo na akong iwan, magsimula tayo ulit. Doktor. Nasaan ang mga tao rito? Maaga pa, umalis na ang buong pamilya nila. Umalis na. Shiji. Iniwan mo na naman ako. Nian Yan, maglaro ka muna. Chenming. Ito ang lahat ng kita ko sa chemical project sa abroad. Kunin mo. Hindi tinanggap ni Haoyu si Nian Yan. Sa hinaharap si Nian Yan. Ikaw at si Xiao Xiao na ang bahala. Alagaan niyo siya. Gusto mo itong laruin? Gusto. Guhaoyu, hayop ka. Guhaoyu. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Guhaoyu. Ano na naman ang sinabi mo kay Shiji kahapon? Guhaoyo, magising ka. Ikaw at si Shiji, dalawang parallel lines na. Hindi na magtatagpo. Tingnan mo. Maraming nagmamahal at nag-aalaga sa kanya ang nakaraan nyo. Hindi niya pinapansin. Alam mo ba kung paano? Dumaan si Shiji sa mga tao ko, pati ang buhay niya ngayon, dahil sa iyo. Tama na. Mabuti man o hindi ang buhay niya. Wala akong pakialam ang mga nangyari sa kanya. Dahil sa mga desisyon niya. Lumabas ka. Tulad mo. Hindi ka apat-dapat sa pagmamahal niya. Umalis ka. Guhaoyu, magsisisi ka. Magsisisi ako. Shiji, ibinuhos ko ang lahat ng nararamdaman ko sa'yo. Ang kapalit, paulit-ulit na sugat at pagtataksil. Paulit-ulit kitang minahal. Sa huli, nasira lang ang prinsipyo ko, bumababa ang limitasyon ko. Magsisisi ako. Hindi ako magsisisi. Nian Yan, bibili lang ako ng konti. Hintayin mo ako rito, ingat ha. Opo, Nay, huwag kang mag-alala. Hindi ako alis, Nay. Ang bait mo. Tatay. Anak. Hindi kita kilala. Hindi true.
Ikaw ang tatay ko. Ikaw si Gu Haoyu. Tingnan mo ang dala ko para sa'yo. Gusto mo? Sa'yo na. Anak to ni Shiji. Ang mga mata parang sa kanya. Anak, huwag basta-basta tatawag ng tatay. Baka magalit ang totoong tatay mo. Hindi totoo. Ikaw ang tatay ko. Ikaw si Gu Haoyu. Bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan ang tatay mo? Si Channing. Hindi tatay ko si Tito Keming. Ikaw ang tatay ko. Nandun sa loob ang nanay ko, namimili. Naghihintay ako sa kanya dito. May sakit ba ang nanay mo? Hindi maganda ang pakiramdam ng nanay ko. Yung binting nanay ko ay nalaso ng mabibigat na metal. Mabibigat na metal. Nian, huwag kang magsinungaling. Shiji, ang binti mo. Maayos naman yan dati, di ba? Huwag malaman ni Haoyu ang totoo. Kung bakit nasugatan ang binti ko sa dalawang buhay na to. Huwag na nating dagdagan ang problema niya. Huwag mong pansinin si Nian. Yung binti ko. Lumalala lang ang dati kong sakit. Kakagaling ko lang sa check-up, hindi naman ganun kalala. Masaya na ako kahit na mas matagal itong dumating kaysa sa dati. At binigyan pa ako ng pagkakataong manganak kay Nian. Nagawa ko rin ang pangarap kong magkaroon ng sariling anak. Hindi totoo. Sa 7 taon mong pag-abroad, mas madalas kang pumunta sa ospital. Kaysa sa studio mo. Sasabihin mo ngayong kakadiskubre lang. Di ka panipaniwala. At kahit noong nakaraang buhay, sa pinakamalala nitong. Mas mabuti pa yon kaysa sayo ngayon. Para lang makapanganak ng anak ni Chenming. Sinasaktan mo ang sarili mo. Alam mo ba? Kung gaano kalaki ang epekto ng pagbubuntis sa katawan mo. Okay lang. Kahit na magalit ulit si Haoyu. Mas mabuti yon kaysa malaman niya ang totoo tungkol sa binti ko. Papa, wag mo nang saktan si Mama. Kumalat na ang sakit sa binti ni Mama. Shiji, ano ba talaga ang tinatago mo sa akin? Wala yon sa'yo. Ako to, hindi ko na ituro ng maayos si Nian. Pasensya na sa abala. Uwi na kami. Tara na. Tulad mong tao. Hindi ka dapat sa lahat ng ginawa niya para sa'yo, Gu Haoyu. Magsisisi ka. Masama ang kalagayan ng nanay ko. Ang binti niya, nalaso ng mabibigat na metal. Sakit. Yung pagkalason sa mabibigat na metal, yung pagsabog sa laboratorio noon. Dahil ba yun ang pumasok ka para iligtas ako? Nag-iisip ka lang. E paano napunta sa binti mo yon? Dahil sa naman akong genes, nagkaroon ng sakit sa binti. Pero hindi naman yan ang sintomas mo ngayon. Shiji, hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin ba sa akin? Kung malalaman ni Haoyu ang totoo ngayon, mas lalo lang siyang masasaktan. Shiji, ito ba ang dahilan kung bakit mo ako iniwan? Anak ko ba siya? Shiji, sagutin mo ako. Hindi. Sabi ko na umalis ako noon. Dahil hindi na kita mahal. Tungkol naman sa bata, wala yon sa'yo. Nagsisinungaling ka. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Shiji, Tumigil ka. Ano ba ang ibig mong sabihin sa magsisisi ako? Dahil ba sakin ang binti ni Shiji? Ito rin ba ang dahilan kung bakit niya ako iniwan? umalis ka. Aalis na kami. Yan, alis na tayo. Opo. Mama, bakit ka nagsinungaling kanina? Sabi mo dati. Dadalhin mo ako para hanapin si Papa. Nian. Gusto na gusto mo siya.
Ang gusto lang ni Nian ay makasama ang nanay at ang taong gusto niya. Palagi siyang nakatingin sa nanay niya. Habang hawak ang litrato ng tatay niya, umiyak. Ayaw ni Nian na umiyak ang nanay niya. Niyan. Kung alam ito ng tatay, masasaktan siya. Mahal ng nanay ang tatay. Kaya ayaw niyang masaktan ang tatay. Pag mas malaki na si Nian, saka na lang natin hanapin ang tatay, okay? Gusto lang ni Nian na samahan ang nanay. Samahan ka ng nanay, Nian. Imbestigahan agad ang impormasyon ni Shiji. Sa labas nitong 7 taon. Shiji, hanggang kailan mo pa ako itatago? Gu Haoyu, handa ka na bang salubungin ang kuya? Young Master Gu, ano ang kailangan mo? Kung tungkol kay Shiji ang gusto mong malaman, wala akong sasabihin sa'yo. Mahal ko si Shiji. Mula noon hanggang ngayon. Sa bawat minuto at segundo. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa kanya. Baka hindi ka maniwala. Ito na ang ikalawang buhay namin ni Shiji. Baka sa tingin niya, masama ang nangyari sa amin noong nakaraan. Ngayon, ayaw niyang makasama ako. Pero hindi ko naisip na sumuko. Ang dahilan kung bakit kita hinanap ngayon, ay para lang itanong ang kalagayan ng kanyang katawan. Nakita ko siya kahapon kasama ang anak niya. Nakaupo siya sa wheelchair. Nawala na ang dating sigla niya, nag-aalala ako. Matatanggap mo ba siya at ang anak niya? Basta siya. Basta si Shiji. Matatanggap ko. Mula noong unang pagkikita namin. Hanggang ngayon. Mahal ko siya. Siya ang buong kahulugan ng buhay ko. Ang buong pangalan ni Nian ay Gunian. Ano? Hindi lang ika ang nagtiis ng hirap sa mga nakaraang taon. Mas malaki ang dinanas niya kaysa sa iniisip mo. Hindi ka ba laging nagtataka kung bakit bigla siyang umalis sa iyo at biglang bumalik? Bakit? Noong sunog sa laboratorio, iniligtas ka niya ngunit nalaso ng mabibigat na metal. Ngayon, kumakalat na ang sakit. Araw-araw, pinipilit niyang mabuhay sa kabila ng matinding sakit. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit siya naging ganito ngayon. Lagi siyang nanghihinayang dahil hindi siya nakapagbigay sa iyo ng anak. Ngayon, natupad na ang pangarap niya. Alam mo na hindi siya dapat magbuntis dahil sa kalagayan ng kanyang katawan. Para sa iyo. Kahit gaano kasakit, iniis niya lahat. Dahil mahal ka niya at handa siyang ialay ang lahat para sa iyo, pati ang kanyang buhay. Shiji, bakit ka ganoon kasakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ikaw lang ang nagdala ng lahat ng ito? Bakit? Dahil natatakot siyang sisihin mo ang sarili mo at mag-alala ka, mula simula hanggang katapusan. Hindi niya inisip ang sarili niya. Mas minamahal ka niya kaysa sa iniisip mo. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo siya. Pero hindi mo talaga alam kung paano siya mahalin. Kaunti na lang ang oras ni Xiaoji. Kung hindi mo siya mapapasaya. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, huwag mo na siyang guluhin pa.
Noong sunog sa laboratorio, iniligtas ka ni Shiji ngunit nalaso na mabibigat na metal. Ngayon, kumakalat na ang sakit. Araw-araw, pinipilit niyang mabuhay sa kabila ng matinding sakit. Lagi siyang nanghihinayang dahil hindi siya nakapagbigay sa iyo ng anak. Ngayon, natupad na ang pangarap niya. Hindi mo alam na hindi siya dapat magbuntis dahil sa kalagayan ng kanyang katawan. Dahil mahal ka niya, handa siyang ialay ang lahat para sa iyo, pati ang kanyang buhay. Kaunti na lang ang oras ni Xiaoji. Shiji, May anak akong babae. Ang pangalan niya ay Nyan. Gunian yan. Papa, huwag mong saktan si Mama. Kumalat na sa katawan ni Mama ang sakit sa kanyang binti. Masasaktan mo si Mama kung ganyan ka. Shiji, babayaran ko ang lahat. Maniwala ka sa akin. Sa buhay na ito, mababago natin ang wakas. Yakapin. Kita. Nyan. Ingat ka, mag-ingat sa sarili mo. Gu Haoyu, ito ang taong minahal mo. Lahat ng ipinagtanggol mo. Bakit ikaw lang ang may lahat, ako hindi? Ikulong mo sa mental hospital ang sarili mong kapatid. Ang katulad mo, dapat mawalan ng lahat. Pagdating ninyo sa impyerno, huwag ninyong kalimutan, lahat ng meron kayo ngayon. Galing lahat kay Gu Haoyu. Tumakbo ka rito sa damuhan, huwag lumampas. Mag-ingat ka. Nanay. Gastusan ng walang limitasyon, kontakin ang pinakamahusay na medical na team para sa metal poisoning kahit magkano ang gastos. Ipapalipad ko sila dito sa Yanbei para gamutin ang asawa ko. Shiji, hintayin mo ako, susunduin ko na kayo. Nanay, nasaan ka? Nagsinungaling ka. Wala rito si nanay. Yan, ito si tatay. Uwi na tayo, tatay, nahuli ako. Yan, uwi na tayo, tatay. Gising ka na. Bunso, ang ganda ng timing mo. Pero hindi rin maganda. Ang pakiramdam ng mawalan ng sabay ng mahal at anak. Hindi ko alam kung kakayanin mo. Doktor, tulungan niyo ang anak ko. Anong nangyari kay Nyanyan? Ako. Pagdating ko, may nangyari na kay Nyan. Huli na ang dating ko. Hindi ko siya naipagtanggol. Nasaan si Gu Haoyu Shiji? Nasaan si Shiji nang may nangyari kay Nyan? Shiji. Sabihin agad kay Shiji. Si Nyan kasi.
Walang sumasagot. Baka naman si Shiji ay. Huwag magsalita ng ganyan. Bantayan ninyo si Nyan Yan. Hanapin ko si Shiji. Bakit mo sila ginugulo? Alam mo ba, ikaw ang simula ng lahat ng paghihirap ni Shiji. Kung wala ka, hindi magiging ganito si Shiji. Ako ang may kasalanan sa'yo. Kung alam ko lang, hindi ako papasok. Kundi dahil sa'yo. Sa panganganak kay Nyan Yan, 7 taon mo silang pinabayaan sa ibang bansa. Dahil sa paningin mo, isang babae lang si Shiji, na walang modot prinsipyo. Hindi. Hindi ganoon. Ikaw na Guhao Yu, anak ng mayamang pamilya. Mahirap ba imbestigahan ang isang tao? Ayaw mong mag-imbestiga. Dahil galit ka sa kanya, ayaw mo siyang haapin. Nag-alala si Shiji sa kalagayan ng kanyang katawan. Kaya isinulat ng maaga ang huling sulat na ito. Lahat ng nakasulat dito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa inyong alaala. Tingnan mong mabuti. Sa pagitan mo at ni Shiji, sino ba talaga ang may kasalanan? Guhao Yu, mukhang talo ka na. Ni hindi mo maprotektahan ang babaeng mahal mo. Anong laban mo sa akin? Haoyu, kapag nabasa mo na ito, wala na siguro ako. Magtataka ka. Kahit na muling nabuhay ako, bigla akong ayaw makipagkita. Biglang hindi na kita mahal. Dahil, sa tingin ko, noong huling pagkakataon, na pinabayaan ka ng pamilya mo. At nawalan ng buhay, kasalanan ko lahat. Hindi Shiji, hindi. Para sa'yo, handa akong gawin ito. Nang muling mabuhay, tuwing naaalala ko ang paghihirap mo, at noong araw ng sunog, na isinakripisyo mo ang buhay mo para sa akin. Pakiramdam ko nasa sitwasyon ako noon. Sumisigaw ako ng desperado, sinasabing huwag. Umalis ka sa akin. Shiji. Paumanhin. Kaya, sa buhay na ito, pinili kong hindi na makipag-ugnayan. Ngunit tila kahit 10 o 100 beses tayong muling mabuhay, hindi natin mababago ang kapalaran. Sa totoo lang, yung huling pagkakataon na hindi gumana ang mga binti ko. Hindi dahil sa genetic defect o depekto sa genes, kundi dahil sa gamot na ibinigay ni Guha Oksuan. Paano nangyari yon? Kuya, narinig kong nahihirapan kang matulog kaya mula sa Gu Hospital. Nagdala ako ng 2 eksperto para magbigay ng treatment. Salamat. Bakit hindi na magagamot? Magsalita ka. Tumahimik ka. Hindi mo ba narinig? Gaya ng sakin, genetic ang problema sa binti ni MSC. Paano siya gagamutin? Mas mabuting sumuko ka na. Dahil ang pamilya Gu ay hindi na kayang tumanggap ng isa pang may kapansanan. Kasalanan ko lahat ito, ako ang may gawa. Sa buhay na ito, kahit naresolba namin ang banta ni Guha Oksuan, ang pagsabog sa laboratorio na kanyang ginawa ay nagdulot ng heavy metal poisoning sa mga binti ko. Ngayon, kumalat na ang sakit sa buong katawan ko. Paano nangyari yon? Shiji, patawad. Buti na lang hindi ganap na walang awa ang langit. May anak tayo, isang anak na atin.
Pasensya na ngayon mo lang nalaman ang katotohanan. Natatakot lang akong mag-alala ka sa akin. Natatakot akong may panghinayang ka. Lalo na't baka magpakamatay ka pagkatapos kong umalis. Kaya gusto kong mag-iwan ng dahilan para mabuhay ka, Haoyu. Patawarin mo ang pagiging makasarili ko, pangako huling beses na to. Haoyu, pangako mo sa akin pag umalis na ako. Mabubuhay kang maayos. Alagaan mo si Gunian, mahal kita. Haoyu. Shiji, Bunso. Miss na miss kita, kuya. Nasa akin ang babaeng mahal mo. Kung gusto mo siyang makita, dumating ka agad. O baka wala nang matira kahit abo. papatayin kita. Hihintayin kita. MS Shi. Hihe, matagal na tayong hindi nakita. Masyadong mabait si Haoyu. Pinabayaan pang mabuhay ang tulad mong salarin na pumatay sa ama at kapatid. Mabait siya? Kung mabait siya, hindi ka magkakaroon ng heavy metal poisoning. Kumalat na ang lason mula sa binti mo sa buong katawan. Nararamdaman mo ba? Hahaha. Guha oksuan ang paglilipat mo ng kasamaan mo sa ibang tao. Napakababa. Hindi ka gusto ng mga tao. Kahit na ikaw ang panganay sa pamilya, hindi mo pa rin nakukuha ang pagtingin ng iyong ama at may dahilan iyon. Hangal. Masama. Wala kang maipantay kay Haoyu. Lahat, mas magaling ako sa kanya. Sabihin ko sa iyo, siya ay isang basurero na puro pag-ibig lang ang nasa isip. At ikaw, anong ipinagmamalaki mo rito? Siya ang dahilan kung bakit hindi ka mabuhay na normal. Habang buhay na nakakulong sa wheelchair, hindi mo ba siya kinamumuhian? At ang iyong anak, ang anak na pinalaki mo ng buong puso. Ang punong-puno ng iyong pagmamahal. Pinatay din niya. Ano ang sinasabi mo? Anong nangyari kay Nian? Magsalita ka. Magsalita ka. Magsalita ka. Magsalita ka. Patay na. Namatay sa harap ni Gu Haoyu. Hahaha. Alam mo ba? Napakaliit at napakaganda niya. Tumatalon-talon siya para hanapin ang kanyang nanay. Tapos, biglang may dumating na truck. Bang! Nakahiga na lang siya doon. Hindi na makagalaw magpakailanman. Hindi na niya mahahanap ang kanyang nanay. Magpakailanman. Nga pala, at yung itsura niya. Ayoko makinig. Huwag kang magsalita. Ayoko makinig. Ayoko. Masama. Paano mamamatay si Nian? Kahapon lang, yakap-yakap ako ni Nian. Nasa kandungan ko siya. Sabihin mo na nagsisinungaling ka. Sabihin mo. Gibain mo. Umiyak ka. Iyak ka. Gusto kong lahat na mahalaga kay Gu Haoyu. At si Gu Haoyu mismo ay magdusa ng matindi. Mas masaya ako kapag mas nahihirapan kayo. Hahaha. Kasalanan ko itong lahat. Ako ang may kasalanan sa iyo.
Hindi. Si Guhaoyu. Si Guhaoyu ang may kasalanan ng lahat ng ito. Wala kayong kasalanan. Siya ang may kasalanan sa inyo. Si Guhaoyu ang may kasalanan sa inyo. Lahat ng ito, kasalanan ni Guhaoyu. Kasalanan ko. Ako ang hindi nag-alaga ng maayos kay Nian. Kasalanan ko. Ako ang hindi nakaputol ng ugnayan namin ni Haoyu. Kaya naman inulit na naman itong kapalaran. Ngunit ang aking Nian ay walang kasalanan. Hindi naman siya dapat lumitaw sa mundong ito. Ako ang nagpilit na dalhin siya dito. Kasalanan ko ito. Nagsisisi ako kay Nian. Lahat ay kasalanan mo. Kaya nga, pumunta ka na sa impyerno. Hahaha. Ang pag-iwas at pag-urong. Nagdulot pa rin ng malungkot na wakas. Kaya mamatay na tayong lahat. Shiji, huwag. Haoyu. Kung magkakaroon pa ng susunod na buhay, hindi na ako magtatago pa. Shiji. Marahil ito ang biyaya ng langit. At tayo ay muling pinagtagpo. Haoyu. Sa buhay na ito, hindi ko napakakawalan pa ang iyong kamay.